Posibleng maging super typhoon ng bagyong Marce na 2 beses nang naglandfall sa Cagayan ayon sa PAGASA. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na tinutumbok ng bagyo, lalo't nagdulot na ito ng storm surge o daluyong. May report si Salima Refran. Sumisipol ang napakalakas na hangin sa Gonzaga, Cagayan. Nagdulot ito ng takot sa mga residente. Mahigit 1,000 individual ang kinailangang lumikas. Nagangalit din ang mataas na alon sa baybayin. Ilang bahay at paaralan ang pinasok ng storm surge. Nagtumbahan ang mga puno at tumagilid ang mga poste ng kuryente. Kaya walang kuryente ngayon sa ilang bayan sa probinsya. Pahirapan naman ang linya ng komunikasyon sa Kalayan. Sa Camalaniugan, halos abutin na ng baha ang Katuturan Mabangok Bridge. Hanggang kaninang alas 10 ng umaga, mahigit 5,000 pamilya sa buong probinsya ang inilikas. Pero may mga ayaw pa ring umalis. Natatakot kaming iwanan tong mga bahay namin, ma'am. Sa bayan ng Santa Ana kung saan naglandfall kaninang 3:40 ng hapon ng bagyong Marce, sa pilitan ng in-evacuate ang mahigit 100 pamilya sa barangay Palawig. Sa Pagudpud, Ilocos Norte, nawasak ng malakas na alon ng bahagi ng seawall. Nababahala mga opisyal ng kalapit na paaralan na baka abutin sila ng tubig at madamay ang kanilang bakod. Ganito naman ang sitwasyon sa Luna sa Apayao. Tila nagsasayawan ang mga puno sa lakas ng hangin. Mahigpit ding minomonitor ang landslide at flood-prone areas sa Baguio City. Sa tulong yan ng mga CCTV at Eye in the Sky na nasa Smart City Command Center. Isinara na muna ang Cannon Road sa mga turista. Inaabisuhan ng mga motorista na sa Nagilian Road o Marcos Highway na muna dumaan bilang pag-iingat. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.